Saan ba sa Biblia makikita yung ang dating daan? Basahin po natin ang Jeremias 6:16. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ayan po yung hula ni Propeta Jeremias. Ang utos ng Diyos sa mga tao sa hula, magsitayo kayo sa mga daan, magsitingin kayo, ipagtanong ninyo yung mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. So yung mabuting daan nandun sa mga dating landas. Kung makita mo yun, magsilakad kayo roon, sabi niya, at kayo makakasumpong ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Bakit po dati? Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Marami kasing bago ngayon ang gumawa ng mga bagong daan, mga pastor na walang unawa. 56:11 ng Isaiah. Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailanman ay walang kabusugan, at ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Meron pong mga bagong daan ginawa ng mga pastor, mga asong matatakaw na walang kabusugan. Nagsiliko sila sa kanilang sariling daan. Daan ng ano? Bawat isa'y sa pakinabang. Daan ng pakinabang. Kaya ang relihiyon ngayon, negosyo Pakinabang. May bayad ang binyag, may bayad ang kasal, may bayad ang kumpil, may bayad ang misa, may bayad ang kung ano-ano mga ritual sa relihiyon. Ginawa nilang daan ng pakinabang. Samantalang yung dati na nasa Biblia, hindi po pakinabang ang nandun. Daan yon ng kapahingahan ng kaluluwa, kapatid. Sabi ng Biblia, makakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Yung pong salitang ang dating daan, nagdi-denote lang po na meron ng dati na ang Diyos ang gumawa. Pero ngayon, may bago, tao naman ang gumawa. Kasi yung dati, yun ang sa Diyos Dos Gs ng Epeso. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yung mga lalakaran natin, nakahanda na po nung una pa. Inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yun nga yung mga daan ng Diyos, yung dati. Hindi yung bago na ginawa ng mga tao, kagaya ngayon. Yung una, yung bautismo, libre po yun. Yung kasal, libre yun. Yun ang dati. Basahin natin ang Mateo 17. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na mangagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Yun ang utos, ibigay walang bayad. Anong ginawa ng mga apostol? 11:7 ng ikalawang Korinto. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mangataas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Ang nangaral mga apostol, walang bayad. Ang mga pastor ngayon, may bayad na ikapu pa Bakit ko sinabing bayad? Ikapu 10% bayad mo sa mga pastor. Malakas pang kumita sa bangko. Yung bangko namumuhunan ng milyon-milyon, bilyon. Pero ang kanilang patubo, nasa 6%, 7% lang. Ano? Minsan, mataas na yung 12% per annum. Alam, mga pastor ngayon 10% per week. Yan. Mataas pa sila magpatubo sa bangko. Ginawa nila kasing negosyo ang relihiyon. Kaya masasabi ko kapatid, yung dati, yun ang sa Diyos. Marami ngayong ginawa bago. Bagong daan, bagong paraan, bagong relihiyon, bagong turo. Hindi sa Biblia. Pero yung dati, yun ang nasa Biblia.
Yun po ang representasyon ng salitang ang dating daan. Sana naunawaan mo, kapatid na Fran. Salamat po. Alright, maraming salamat po.